Si Mete ay isang batang graphologist ay namumuhay mag-isa sa apartment villa ng magiging madrasta niyang si Verna. Madalas niyang ginugugol ang libreng oras kasama ang kasamahan niyang si Bruno at ang kaibigan nilang real estate agent na si Damiano. Isang araw, nagising si Mete na litong-lito hanggang sa makita niya ang isang bao ng niyog sa tabi ng kama niya na nagpaalala sa kanya na huli na siya sa kasal ng kanyang ama. Isang football analyst na si Sergio, nagmadali siyang magbihis ngunit bago siya makaalis, nakatanggap siya ng tawag mula kay Damiano na nagsabing hindi siya makakadalo sa kasal dahil na-lock siya sa isang penthouse apartment. Matapos magbihis, sumakay si Mete ng bisikleta patungo sa seremonya at umabot siya sa tamang oras. Tumayo siya sa likuran ng silid at palihim na nagpalitan ng tingin sa kanyang 18 taong gulang na stepsister bago kumuha ng larawan kasama ang pamilya. Ilang linggo bago ang kasal, isinama ni Sergio si Mete sa tanghalian upang ayusin ang kanilang magulong relasyon. Ngunit nag-aatubili si Mete na patawarin ang ama niya at sinabi niyang balak na niyang lumipat mula sa villa ni Verna kapag nakapagpundar na siya sa trabaho. Si Mete ay may matinding interes sa pagsusuri ng sulat kamay ng tao upang maunawaan ang kanilang nakatagong intensyon at kalagayan. Dahil dito, inuubos niya ang oras sa paghasa ng kanyang kakayahan at masigasig na ginagampanan ang kanyang trabaho sa tulong ni Bruno. Isang araw, pag-uwi ni Mete mula sa trabaho, nadatnan niya ang katulong ng kanyang ama na si Svetlana na nag-aayos ng mga pinamili sa kanyang apartment. Doon niya nalaman na mananatili sa kanya si Belinda ng ilang araw. Galit na galit siya sa sitwasyon dahil halos hindi niya kilala si Belinda. Tumawag siya kay Sergio para humingi ng tulong. Ngunit nauwi ito sa isa na namang pagtatalo. Lalong uminit ang ulo ni Mete nang ipaalam ni Sergio na nagiging pasaway si Belinda sa paaralan at nahuli pang gumagamit ng alam mo na yun. Hiniling ng kanyang ama na kausapin niya ito at gabayan, ngunit lalong nainis si Mete sa responsibilidad na ipinasa sa kanya. Kinagabihan, lumabas si Mete kasama sina Bruno at Damiano upang magpakawala ng sama ng loob. Doon malungkot na ibinahagi ni Bruno na natapos na ang proseso ng kanyang diborsyo. Sinubukan nilang aliwin ito at nangako si Damiano na tutulungan siyang makahanap ng murang matutuluyan. Pagbalik ni Mete sa kanyang apartment, nadatnan niyang magulo ito, puno ng damit at sapatos na nagkalat. Pumunta siya sa guest bedroom at nadatnan si Belinda na natutulog ng naka-underwear. Tahimik siyang bumalik sa kanyang kwarto at nagpahinga. Kinabukasan, magang gumising si Mete at agad naghahanda para sa trabaho. Nang marinig niyang gising na si Belinda, mabilis siyang lumabas ng villa upang maiwasang makipag-usap dito. Tumawag si Belinda at tinanong kung nasaan siya, ngunit nagsinungaling si Mete at sinabing kailangan siya sa trabaho. Kinagabihan, sumama si Mete sa kanyang mga kaibigan sa isang sikat na bar upang pasayahin si Bruno. Dito, nilapitan niya ang isang sikat at magandang media personality na si Beatrice at nakuha ang numero nito na ikinaiinggit ni Damiano. Nag-inuman, sumayaw, at nag-enjoy silang lahat sa buong gabi. Habang pauwi sa madaling araw, ipinagyabang ni Damiano kung ilang babae ang nakausap niya, samantalang si Bruno ay sobrang lasing na. Nang maghiwa-hiwalay na sila, naalala ni Mete ang bisita niya sa villa at sinubukang kumbinsihin ang mga kaibigan na magtagal pa sa labas, ngunit hindi niya sila napilit dahil pagod na ang mga ito. Upang maiwasang umuwi, nagpunta si Mete sa isang cafe at naupo roon hanggang sa sumikat ang araw. Ilang araw matapos nito, pinuntahan ni Mete ang mansyon ng kanyang ama at sumama sa kanya sa sauna. Muling sinubukan ni Sergio na makipagkasundo at hinikayat ang anak na tanggapin ang kanyang bagong kasal dahil ito na raw ang pinakamasaya niyang naramdaman. Inamin din ni Sergio na hindi niya kailanman minahalang ina ni Mete ngunit nanatili siya sa relasyon para sa kapakanan ng anak. Labis itong ikinagalit ni Mete kaya't nag-walk out siya mula sa sauna. Upang iwasang umuwi sa kanyang apartment, pinuno ni Mete ang kanyang oras sa pagtulong kay Damiano sa pagbebenta ng mga luxury villa at sa pagtutok sa kanyang trabaho. Nagpuyat siya sa opisina upang suriin ang mga sulat kamay ng mas masinsinan na napansin at binanggit ni Bruno at ng iba pa nilang kasamahan. Isang gabi, nagpaiwan sina Bruno at Mete sa opisina upang masigasig na talakayin ang kanilang propesyon. Ngunit agad ding umuwi si Bruno upang alagaan ang anak niyang dinala ng kanyang dating asawa. Samantala, nagpalakad-lakad lamang si Mete sa lungsod upang hindi agad bumalik sa villa. Habang naglalakad, nakatanggap siya ng isang tarantang tawag mula kay Belinda. Dali-dali siyang bumalik sa apartment at nadatnang itong halos bahain. Tinulungan niya si Belinda na linisin ang kalat at sa unang pagkakataon mula nang dumating ang dalaga, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Ikinuwento ni Belinda kay Mete na tinawagan siya ng kanyang ina para sa isang pampamilyang hapunan kinabukasan at napapayag niya itong dumalo. Habang nagkukwentuhan, inamin ni Belinda na dumadaan siya sa isang face at walang pag-aalinlangang humithit sa harap niya. Matapos manood ng TV, nagpaalam na si Mete at nagpunta sa kanyang silid ngunit hindi siya makatulog. Ilang oras ang lumipas, bumangon siya upang silipin si Belinda at laking gulat niya nang makitang natutulog itong walang tapalodo. Kinabukasan, tinupad ni Mete ang hiling ni Belinda na makipagkita kay Sofia at dinala ito sa villa. Laking gulat niya nang malaman na si Sofia pala ang nagbebenta ng damo kay Belinda. Habang ang dalawang dalaga ay abala sa paninigarilyo at pakikipagkwentuhan, nanatili si Mete sa isang tabi, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Makalipas ang ilang oras, dumating si Damiano at sumama sa dalawa sa paninigarilyo, samantalang si Mete ay nakatanggap ng tawag mula sa trabaho at kinailangang umalis. Bago siya umalis,
Sinabi ni Belinda na magkikita sila sa pampamilyang hapunan kinagabihan. Ngunit pagsapit ng gabi, parehong hindi dumalo sina Belinda at Sergio sa hapunan, kaya naiwan sina Verna at Mete sa isang tahimik na kainan. Sinubukan ni Verna na kumbinsihin siyang patawarin ng kanyang ama, ngunit hindi ito madaling matanggap ni Mete. Masama pa rin ang loob niya kay Sergio dahil sa pagkawala nito sa loob ng 6 na taon bago tuluyang humingi ng diborsyo. Matapos ang ilang minutong malamig na pag-uusap, unti-unting napagtanto ni Mete na si Verna ay isang babaeng labis na nagmahal sa kanyang ama sa loob ng 2 dekada at nais lamang nitong mapagtagumpayan ang kanilang bagong pamilya. Dahil dito, sinubukan niyang bigyan ito ng pagkakataon. Nauwi ang kanilang hapunan sa isang maayos at payapang usapan at nangako si Mete na dadalo sa kasal. Pagbalik niya sa villa, nadatnan pa rin niyang magulo ang apartment mula sa nagdaang araw. Pumunta siya sa banyo at nakita niyang gumagawa si Belinda ng maliliit na piraso ng sabon. Sumali siya sa kanya at matapos nito, nanood sila ng palabas kung saan lumabas ang kanilang ama sa telebisyon. Dito, ikinuwento ni Belinda ang kanyang buhay sa high school sa Madrid kung saan nagkaproblema siya, kaya't napagpasyahan ng kanyang ina at ni Sergio na kailangan niyang magbago ng kapaligiran. Magdamag silang nag-usap ng kung ano-anong bagay at sa huli, nakatulog silang magkatabi sa sofa. Kinabukasan nagising si Mete na balisa at nalilito sa sarili. Napansin niyang nagsisimula na siyang tumingin kay Belinda sa isang hindi nararapat na paraan at hindi niya ito maalis sa isip niya. Sa gulat at takot sa sariling nararamdaman, muling nagmadali siyang umalis ng apartment bago pa magising ang kanyang stepsister. Ginugol niya ang umaga sa paglalakad-lakad sa lungsod upang mailihis ang isip bago pumasok sa trabaho. Sa trabaho, hindi mapigilan ni Mete ang paglipad ng isip niya pabalik kay Belinda. Iniisip ito sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon. Upang maibaling ang atensyon at makalimutan si Belinda, tinawagan niya si Beatriz. Nagreklamo ito na hindi siya nakatanggap ng balita mula kay Mete hanggang ngayon, ngunit pumayag siyang lumabas para sa isang late night dinner. Samantala, ibinaon ni Mete ang sarili sa trabaho at ginugol ang buong hapon sa pagtutok dito. Pagsapit ng gabi, upang patagalin ang oras bago ang kanilang date, sumama siya kay Bruno para sunduin ang anak nito mula sa isang birthday party. Doon nakisama siya sa mga bata at nag-enjoy hanggang matapos ang kasiyahan. Matapos nito, tinawagan niya si Damiano upang yayain itong lumabas. Ngunit laking gulat niya nang marinig ang boses ni Belinda sa kabilang linya. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Bruno na huwag kalimutan ang kanilang meeting kasama ang mga kliyente kinabukasan dahil hindi siya makakadalo. Nangako si Miteg na asikasuhin ito bago siya tumakbo pabalik sa villa. Pagdating niya, nadatnan niyang magkasama sina Damiano at Belinda nagkukwentuhan at naninigarilyo ng damo. Hindi mapakali si Mete nang makita ang masayahing pakikitungo ng kanyang stepsister sa kanyang babaerong kaibigan. Tumanggi siyang sumali sa kanila at sa halip ay lumabas ng villa kasama si Damiano papunta sa kanyang date. Sa labas mahigpit niyang binalaan si Damiano na huwag nang pumunta sa kanyang apartment nang wala siya. Sa restaurant nakipagkita si Mete kay Beatriz para sa hapunan, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya matanggal sa isip si Belinda. Pinag-uusapan niya si Beatriz habang lumilipad ang isip niya, iniisip si Belinda sa kung ano-anong sitwasyon. Sa pagtatapos ng gabi, laking ginhawa ni Mete nang marinig niyang inaalok siya ni Beatriz na magpalipas ng gabi sa kanyang apartment at nauwi sa palakpakan. Kinabukasan, nagkaroon ng matamis na sandali sina Beatriz at Mete, ngunit bigla siyang kinuwestiyon ng babae tungkol sa tunay niyang intensyon. Sa galit, itinaboy siya ni Beatriz palabas ng kanyang apartment. Sa buong biyahe papuntang trabaho, patuloy siyang nangangarap tungkol kay Belinda at Sofia habang pilit nilalabanan ng kanyang maling iniisip. Sa opisina, sinirmunan siya ni Bruno dahil nakalimutan niya ang kanilang meeting sa kliyente. Nauwi ito sa mainitang pagtatalo kung saan pareho silang nakapagsabi ng masasakit na salita. Nag-walkout si Mete sa galit. Kinagabihan, bumalik siya sa apartment at nag-usap sila ni Belinda na sinabi sa kanya na inimbitahan siya ni Damiano sa isang party sa isang mamahaling hotel. Inalok ni Mete si Belinda na sumama sa kanya, ngunit tinanggihan nito at sa halip ay pabirong nag-alok na hintayin siya. Sa party, nakipagkita si Mete kay Damiano ngunit mabilis siyang na-bored dahil hindi niya matanggal sa isip si Belinda. Matapos ang ilang oras, nakita niya si Beatriz at nagdesisyong umalis. Nadismaya si Damiano kaya sinubukan niya itong kumbinsihin na manatili sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang mamahaling cocktail sa loob ng isang coconut shell. Tinanggihan ito ni Mete, kinuha ang coconut shell para ibigay kay Belinda at umalis. Samantala, tuwang-tuwa si Damiano nang makita si Beatriz at agad na lumapit dito. Pagdating sa villa, nagulat si Mete nang makita si Belinda na nakabihis ng isang napakagandang damit. Sinabi nito sa kanya na isinusuot niya yon para sa kanya. Nagpalitan sila ng matatamis na banat, naging mas malapit sa isa't isa at tuluyang nagkaroon ng hindi dapat mangyari sa kanila. Kinabukasan, nagising si Damiano sa isang penthouse apartment kung saan siya natulog kasama si Beatriz. Nagkunwari siyang pagmamay-ari niya ang apartment na iyon. Nag-alok si Beatriz na magpalipas ng buong araw kasama niya at nagplano ng isang espesyal na hapunan para sa kanila. Ngunit magalang siyang tumanggi. Sinabing baka abutin siya ng gabi matapos ang kasal ni Sergio. Hindi nagpahalata si Beatriz, ngunit sa loob-loob niya, nasaktan siya sa pagtanggi ni Damiano. Nag-alok siyang bumili ng almusal, ngunit bago umalis, ikinandado niya si Damiano sa loob ng penthouse na ikinataranta nito. Samantala sa villa ni Verna,
Nagising ng maaga si Belinda sa kama ni Mete. Tahimik siyang nagbihis, nagsulat ng isang maikling liham para ipaalam na tutulong siya sa paghahanda ng kasal ng kanyang ina at umalis. Nagising si Mete makalipas ang ilang oras, tuliro, at hindi alam kung nasaan siya. Paglingon niya, nakita niya ang coconut shell mula noong gabing iyon na nagbalik sa kanyang alaala. Agad siyang nagbihis ng mabilis. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Damiano na may pagsisising sinabing mahuhuli siya sa kasal dahil nakakulong siya sa penthouse. Mabilis na sumakay ng bisikleta si Mete papunta sa kasal at nakarating siya sa tamang oras. Nanatili siya sa likuran ng silid at palihim na nagpalitan ng tingin kay Belinda, nalilito sa lahat ng nangyari. Sa gitna ng kasiyahan, nag-usap silang dalawa at nagkasundong magpanggap na walang nangyari. Habang lumalabas ang bagong kasal mula sa seremonya, inabot ni Mete ng mga bulaklak ang kanyang bagong stepmother at sumama sa isang family picture. Pagkatapos ng selebrasyon, lumapit si Bruno kay Mete kasama ang kanyang anak. Matapos ang kanilang alitan, niyakap nila ang isa't isa at nagkaayos. Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod, pumunta si Beatrix sa isang tulay at itinapon sa ilog ang susi ng penthouse. Habang nagmamaneho ang bagong kasal sa lungsod kasama ang kanilang mga anak, masaya silang kumakanta ng malakas. Sa kanilang biyahe, nakita ni Mete si Damiano sa balkonahe ng luxury apartment, sumisigaw ng tulong. Bigla namang bumuhos ang ulan. Natapos ang pelikula sa isang eksena kung saan nagtatalo ang pamilya tungkol sa bilis ng pagmamaneho ni Sergio, isang tipikal na eksena sa isang pamilya. At dyan nagtatapos ang pelikula. Sana ay nagustuhan ninyo ang aming recap. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kapanapanabik na kwento. Kita-kits sa susunod na recap.